Marami ang nagtatanong kung ano ang pananaw ni Brother Eddie at ng Jesus is Lord Church Worldwide o JIL sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa episode na ito, pakinggan ang pahayag ni Brother Eddie sa Prayer Revival Meeting na ginanap sa JIL Prayer Garden sa Bukawi, Bulacan noong March 19. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan. May mga tanong ho, ang dami-daming tanong sa office ng JIL, sa text, sa JIL website. Anong stand ng JIL Church? Tanong nga kay Brother Eddie, anong stand sa nangyayari ngayon sa Pilipinas? Yung nangyayari ngayon sa Pilipinas, pinag-uusapan sa buong mundo ngayon ng Pilipinas eh. Ngayon lang nangyari na ang dating Pangulo ng Pilipinas ay number 1 popular ngayon sa buong mundo sa magitan ng International Criminal Court of Justice sa Hague, Netherlands. Kaya pinag-uusapan sa buong mundo. Kaya ang sagot po ng Panginoon sa akin, number 1, basahin natin ang John chapter 8, verse 31, 32. Then Jesus said to those Jews who believe him, "If you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free." Although this is a message of God to the Jews who believe him, God is no respecter of persons. This principle of God is applied to all human beings because God is no respecter of persons. God does not exercise favoritism. Kaya it is applicable to all human beings because every human being has a soul. Kaya ang sagot na number 1, you shall know the truth and the truth shall make you free. Sa nangyayari sa Pilipinas, ang panalangin natin, Lord, mangibabaw ang truth. Mangibabaw ang katotohanan. Ang katotohanan ang magwagi. Hindi ang kasinungalingan. Ang katotohanan ang gusto ng Diyos na malaman ng tao. Kaya hindi emotion, hindi kampi-kampi, hindi factionalism, hindi kumpare, kaibigan, kumare. Ang mahalaga sa Diyos, ang mga tunay na tagalangit, ang hinahanap ay katotohanan. Bakit katotohanan? Ang katotohanan ang magpapalaya sa tao. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. I am the way, I am the truth. The truth. Ang Diyos na nagkatawang tao, ang katotohanan. Kaya, ang sabi ng Panginoon, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Pangatlong talata sa Biblia na gusto kong maalala natin, 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 5. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. We have to pray for all people. Ako, pag nagpe-pray po ako, hindi lang sa isang grupo ng tao, para sa grupo ng tao, hindi lang para sa JIL people, kasama na lahat ng tao sa balat ng lupa. Bago maging huli ang lahat, bago sila mapunta sa impyerno, ay ma-born again sila, maranasan nila ang personal na relasyon sa buhay na Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran sa kasalanan ng tao, nabuhay na maguli, upang ang sinong mang magtiwala sa Kanya ay mabuhay ring maguli at magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya mahalaga yung prayer na tinuro kanina ni Pastora Joby. Pray, be made for all people. Verse 2, for kings. Yun. Manalangin tayo for all people, then for all kings. Lahat ng hari, lahat ng reyna, lahat ng presidente, lahat ng prime ministers,
Panalangin natin na nakakalat yan sa lahat ng bansa, ng buong mundo. Kailangan nila ng prayer. Bakit? Marami sa kanila nalalasing sa kapangyarihan, nalalasing sa pera, nalalasing sa karangalang panlupa. Kaya kailangan nila ng prayer. Bakit? Pag hindi sila nagising sa katotohanan, hindi sila nakabalik sa Diyos na lumikha sa kanila, ang buhay nila dito sa mundo, kahit na maging hari sila, kahit maging reyna sila, kahit maging prime minister sila, kahit maging multi-billionaire, trillionaire sila, kung hindi sila makabalik sa Diyos na may gawa ng langit at lupa, yung eternity nila ay sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya maawa ka sa kanila pag lulutang-lutang nila sila sa dagat-dagatang apoy ng impyerno na merong burning sulfur at uod na hindi mamatay-matay na kumagapang sa kanilang katawan forever and ever and ever. Yan ang description sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya kailangan naintindihan natin lahat yan. Kaya pag-pray natin silang lahat. Kaya may kasalanan, kaya wala. Ang importante na ipag-pray natin at gagawa ng himala ang Diyos na convict sila. At kapag isang matigas ang puso nila, wala na tayong magagawa. Ang Diyos man walang magagawa sa mga matitigas ang puso. Dahil ang Diyos hindi diktador. Nagbibigay ang Diyos ng free will. Free will. Bawat isang tao may free will. Gusto mo pumunta sa langit? Tanggapin mo si Jesus. Suko mo ang buhay mo sa Kanya. Kilalanin mo ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Gusto mong pumunta sa impyerno? I-reject mo si Jesus. I-reject mo si Jesus. Talagang taga-impyerno ka. Gusto mo sa impyerno So, kaya ang prayer, napakahalaga. Pray for all those who are in authority, for kings, for all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Verse 3, this is good and pleases God our Savior. Verse 4, who wants all people to be saved. Who wants all people to be saved. Sipin mo, ang gusto ng Diyos, lahat ng tao. Gaano man ang kasalanang nagawa, maligtas bago siya mamatay. Who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Ano yung knowledge of the truth? Verse 5, everybody say, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Kailangan po nakakintil sa utak, sa isip, sa puso, sa kaluluwa ng bawat tao ang katotohanan ito. Merong iisang Diyos at iisa lamang ang tagapamagitan sa Diyos between God and mankind. Walang iba kung hindi the man Christ Jesus, yung Diyos na nagkatawang tao. Dahil kung hindi nagkatawang tao ang Diyos sa anyo ng kanyang bugtong na anak si Kristo, hindi siya makikilala ng tao. Bakit? Ang Diyos kasi, Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. Bago nagkatawang tao si Jesus, ang Diyos, bago magsimula ang time, beyond everlasting, from everlasting to everlasting, Espiritu siya. Pero, para makilala ng tao ang tunay na Diyos, ayaw paniwalaan ng mga propeta ng unang panahon, nagkatawang tao ang bugtong na anak ng Diyos. Dahil kailang maligtas ang tao. Kaya, katotohanan, ipag-pray natin magwagi. Authority. Pray for those who authority. Ang ultimate authority sa legal na kaso, legal, sa Pilipinas, ang Korte Suprema. Pag-pray natin ang mga justices sa Supreme Court at sa lahat na ng husgado, Supreme Court, Court of Appeals, merong RTC, Regional Trial Court, merong City Court, merong Municipal Court, may Barangay Court, lahat na yan ay mga stages yan ng authority pagdating sa kasong legal. Sa Pilipinas, ang pinaka-ultimate pagdating sa legal cases ay ang Supreme Court. Final yon. Sa international naman, yung International Court of Justice, merong criminal, merong International Criminal Court, yung ICC, kung saan
release ng warrant of arrest para sa dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pag-pray natin. Pag-pray natin ang mga judges sa International Court of Justice. Pag-pray natin ang mga justices sa Supreme Court na pumasok sa kanila yung karunungan ng Diyos. Pumasok sa kanila yung Espiritu ng Diyos. At ang maging desisyon nila ay yung katotohanan. Hindi kasinungalingan. Katotohanan. Hindi yung gusto ko. Hindi yung gusto mo. Kung sino ang gusto ng Diyos na siyang pinanggagalingan ng katotohanan. Amen! Praise God! Hallelujah! Maraming tao, kapag ang nakataya na ay kamag-anak, kaibigan, kumpare, kahit na may kasalanan, kinakalimutan yung kasalanan. Ang naghahari, ito'y kamag-anak ko, kumpare ko ito nabigyan ako nito ng tulong noong unang panahon Hindi ho ganon. Ang mahalaga, ano ang katotohanan sa isip at puso ng Diyos, ipanalangin natin, ilagay yon ng Holy Spirit sa mga judges. Walang maargabyado kung anong totoo. Amen? Hindi kung ano ang gawa ng mga propaganda. Kasi dalawa naglalaban sa propaganda Ang panalangin, dalawa rin ang klaseng panalangin. Sa kaso ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang panalangin ng kanyang mga followers ay magwagi siya sa husgado, magtagumpay siya, ma-acquit siya, na wala siyang kasalanan, etc., etc. Yun ang panalangin nila. Ang panalangin naman ng mga biktima, ang panalangin naman ng mga magulang, ng mga kapatid, ng mga anak, ng mga biktima ng extrajudicial killing, yung mga pinatay during the drug war, ang panalangin naman iba. Ang panalangin naman ay masistensyahan siya. Ang panalangin naman ay yung kanyang sinasabing abuso sa kapangyarihan, etc., etc., kasama na yung kung sino-sino mga sangkot. Ang panalangin nila, managot. Kita nyo, pag pinakinggan niyo yung mga magulang, nung mga umiiyak sa telebisyon, nakahandusa yung anak, naglalakad lang, binaril, pinalabas na puser, naglagay ng bari ang baril. So, ang panalangin nila, iba. Yung panalangin ng mga pamilya ng biktima, naglalaban doon sa panalangin ng mga naniniwala naman sa ating dating Pangulo. So, nagbabanggaan. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng katotohanan. Di ba? Ngayon, kung tayo ay gusto nating to please the heart of God, alamin natin, Lord, ano ba ang katotohanan? Ikaw ang magwagi, hindi ang gusto ng sino man. Amen? Yun ang sagot ng leadership ng JIL. Wala tayong kinakampihan. Ang kinakampihan lang natin, yung katotohanan. Bakit? Ang sabi ni Jesus, siya ang katotohanan. Alamin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Naway napagpala kayo ng salita ng Diyos para sa bayan. I-follow si Brother Eddie sa X at sa Facebook. Hanapin lang ang bro_Eddie sa X at Brother Eddie C. Villanueva sa Facebook. Ang Salita ng Diyos para sa Bayan ay produksyon ng Brother Eddie Ministries and Advocacies International o BIMA International. God bless you and God bless the Philippines.